Hi, Jamie. Where are you, Angie? I'm here in Doha. Doha, Qatar. At the airport. Why? Are you coming? Friends, na-miss ko yung KFC. I would want to. Come here. Sabi. I'm eating. June 28, Cebu. Yes. Alam mo, napansin ako. Bakit? Hindi nyo kaya ilagay yung totoong pangalan nyo sa IG. O kaya sa Twitter. Kasi, ano ang problema? Nakita ko sa Marina Summers. Tapos, number 3 yung S. Or number 2. Nakakalito. Tapos, alam mo yun, parang minsan nakakaano siya. Nakakalito, nakaprank, nakaloko minsan. Nga ba kayo mga pangalan, be? Diba? Yung pangalan mo, SHNZX. Sean pala yung makabati mo. Baby. Tama, diba? Ano? Valentine Liquid Nicole. Totoo ang pangalan mo yan? Ano, Valentine? Pwede naman. Si Valentine yun, kalaban ni, di ba, Darna? Ayan. Kasi minsan, alam mo, kahit gusto namin kayong hello, alam mo yun, ZYK3SHA. Ang hirap basahin. Hop. Diba? Pati yung picture, palitan mo na rin, be. Nakakalito eh. Nakakalito talaga siya. Walang ano. O Teya yung pangalawa, pero mukha ni Marina. Magkamukha ba kayo ni Marina? Diba? Parang, mas maganda na yung nababati namin kayo. Nakikita namin kayo sa mga mukha nyo. Sa mga totoong pangalan ninyo. Hindi nyo ginagamit yung mga names ng mga bakla. You see, KFC. And ito real talk lang yun, Diba parang, lalo na kapag nasa TikTok, hindi ko na naintindihan yung mga pangalan. Yung XYZ, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 4, Diba? So, if ever, paano mo yan kayo ma-recognize sa personal?
Ay, kung yung pangalan niya may mga number. Yung birth certificate niya, yung pangalan niya may mga number. May underscore. Right? Or, actually, yung sa 28, wala pa akong full details nun. Pero yan, abang-abang na lang tayo sa announcement na lang. Hashtag tayo kita. O, hindi kita inaaway, ha? In general yun, sa lahat yun ng sa lahat yun ng mga nagko-comment, tapos mga hindi naman yung totoong name, tsaka hindi na totoong picture yung nakikita. So, doon, pinagkakama namin kayong bots. Alam niyo yung mga bots, yung binabayaran ng mga comments ba yun? Basta binabayaran sila para mang-bash. Dami nun sa Twitter, sis, tsaka sa TikTok. Kaya alam mo yun, medyo, yung mga ganon, di ba, parang yun nga yung mga tiniwasan natin. Kapag ka man kayong bot, sige. Sino ba kasi si Petot? Okay. O, tatanong ko lang naman kung totoo mga pangalan niyan. Ano? Gyoxie. Gyoxiee. Totoo ang pangalan mo yun, be? Hi, Erwin. Ayun, no? XO hashtag XO underscore VIELLYY. Wala, sample lang yan, ha? Bala kayo. Di ba ganyan yung mga pangalan sa mga nagbabash? Hindi ko sabihin kayo yun, ha? Dito itong buhay lang yun, ha? Walang eme yun. Happy birthday, Denise. Kaya paalam mo ito, Denny. Hindi po ako si Petop. Petop pala ni ko. Cute! Oh, gets nyo na. Huwag kayong magagalit sa akin. Sabi lang ako na opinion ko. Masama na naman ako. Okay ba? Hello, Nicole Drag Fan. Ayan, papasa ka sa mat. Hindi lang sa mat, dapat sa lahat. Hi, Aya. Ako ay nasa airport. Nangantay ng oras. Hi. Tapos, dalawang ano ako mo biyahe. Text pa rin. Totoo. Long distance kami ni YT sa 28 sa pop-up.
Kaya nga, kailangan namin magtrabaho pareho eh. Saka, kailangan din ng mga pagpapasaya sa Cebu. Di ba? Actually, dapat may Baguio ako this month. Hindi rin kakayanin kasi nasa Thailand ako. Thailand ba? Ay, hindi. Alam ko dapat this Friday yun eh. Kaya, may QueenCon kasi kami ng early din. So, sabi ko kay Mamahani, ipa-schedule lang sa ibang date. Yung di tayo nagmamadaling umuwi. Alam mo yun. Kasi sabi ko, gusto ko pupunta ako ng Baguio, magpapadala ko. Hindi ko masyal. Alam mo yun, may time para mag-meet and greet. Alam mo yun, kasi pag ganun yung, kunyari, alam kong may nakusuwa kinabagahan. Di ba? Parang, karating ako doon, mag-makeup, mag-shot, tapos kaya ako na umuwi kasi may QueenCon, di ba? Parang, gusto ko ang layo ng biniyahe ko. So gusto ko, at the same time, may enjoy ko yung Baguio, may enjoy ko kayo, may enjoy nyo ako, di ba? Alam mo, dinay-dinay pa ako kanina. Bandala-lakad ako dito. Sabi ko, hindi man ako nagugutom. Tapos naamoy ko yung KFC. Ay, gutom pala ako. Kaya gusto ko mag-Baguio kapag ano. Kung hindi July, August. Yes, Team TPN goes to Baguio. Tapos mag-masyal tayo sa ano? Sa Burnham Park. Burnham Park. Sige, tatay natin sa long month celebration ko. Baguio tayo. Baguio, LU. Try natin. Tayo lang muna ha. Okay. Well, ang masasabi ko sa mga homophobic, kawawa naman sila, like, bukod sa homophobic sila, obviously, kulang yung pagpapalaki sa kanilang mga magulang nila. Obviously, mali yung influence na nakuha nila ng simula pagkabata hanggang pagtanda nila. Ibig sabihin, sarado yung mga utak nila. Eh, minsan nakakawa din sila, di ba? Parang, wawa ka naman sis. Wawa naman kiss, bro. Hanggang ganyan lang yung kaya niyong isipin at tanggapin. Like, todo na yan. Parang ganun. So, minsan, imbis na may irita ako, minsan na may isa ko, iniisip ko na ay, ano kaya klaseng pagpapalaki ng mga magulang sa kanila? Mga magulang nila sa kanila. Ba't hindi nagkaroon ng time para ipaintindi kung ano ang totoong purpose ng life? Ano ba talaga ang totoong maaabutan nila paglaki nila? Like, gaano kalawak ang kailangan nilang ibigay, kailangan gaano kalawak na pag-intindi at pagtanggap ang kailangan nilang intindihin, ang gawin, na ba't hindi yun naituro sa kanilang mga magulang nila? Alam mo yun? Or hindi man sila nakapag-research? Wala ba silang mga kaibigan na maalam? Or pare-pareho silang sorry, yun na naman ako.
Tama yan. Sabi ni, sinabi ni Sandy, pang na-stuck sila sa buhay na black and white lang. Hindi sila naturuan. Hindi naturuan sa kanilang magbabalinan. Kung ano ibig sabihin ng rainbow. Kung ano ibig sabihin ng totoong love. Kung ano totoong ibig sabihin ng acceptance. Alam mo yun? Stuck sila sa black and white. Mga kabarkada sa ni Cruella de Vil. Hi, Ma'am Nico Hernandez. Happy Pride! Happy Pride, Ma'am. No, thank you, Ten. Mamaya pa yung flight ko. Love you, Ma'am. Hindi ko kayang ubusin yung order ko. Kaya pala. Alam mo bang, ano lang, trivia, sa mga nakakalam, ang favorite part ko talaga ng chicken ay leg part. Kasi sobrang love ko yung leg part ng KFC at ng Jollibee. Okay, wow. Mom, I recently came out to my friends and one of them is weirded out by me. Ano po ang opinion or advice niyo doon? Well, again, hindi naman tayo pare-pareho hindi tayo pare-pareho ways ng pinalaki ng nanay at ng mga magulang natin. Siyempre, ganun lang yung hindi ko maging ganun man yung reaction niya. Ibig sabihin, shock talaga siya. Like, di ba may mga bagay din naman tayo dati ng mga bala tayo na kapag na-shock tayo hindi natin alam kung ano yung ma-feel natin kung okay ba o hindi. So, give her or him some time to process things and then kapag na-masan siya, kasi ba minsan ganun, may mga pangyayari sa mga buhay natin na hindi talaga agad nakapag-react or kung makapag-react man tayo is dahil nagulat tayo. Hindi natin yung sinasadya. So for me, bigyan mo na siya ng time to process yun kasi syempre for sure nagulat yun. Diba? Ganun lang naman yun. I mean, hindi naman yun I mean, normal yun. Hindi naman yun weird na weird doon siya sa'yo. I mean, pwedeng hindi rin niya ina-expect kasi baka iba talaga yung tingin niya sa'yo before. Wala siyang clue. Unlike dun sa ibang tao na hindi nagulat kasi alam nila, mas binigyan nila ng time na intindihin ka. Mga ganun. Yun lang. Congrats kasi ang tapang mo. Good job. 5-star ka sa akin. Ay, may naalala ko doon sa coming out na kanina. Parang, nung nakaraan lang, may napad ako sa TikTok na 80 years old na siya.
Tapos kakakam out lang niya as trans. Nag-transition siya ng 75 siya. Nag-start siya mag-transition ng 75 siya. Tapos nag-out siya ng 80 plus, 80 years old na siya. And meron siyang asawa at mga anak at mga apo. Napad ko yun sa TikTok at sa YouTube. And then, tinanong siya nung host, bakit ngayon lang? Bakit ganun katagal? Like, 70, 80 years. 80 years ka. Pang 80th birthday mo or pang 80th year mo sa mundo, saka ka nag-out. Bakit? Alam mo, niyak talaga ako sa sagot niya. Kasi nga, nung panahon na yon, kapag bakla ka, hindi ka tatanggapin, hindi ba daw binubugbog, hindi tanggap sa family, ipinapalayas, alam mo yun. Kaya, imagine kung gaano niya tiniis yung pagpapakatotoo niya. Kasi nga, hindi tanggap ng mga panahon na yon kung ano yung trans, kung ano yung bakla, kung ano yung tomboy, ano yung lesbian. Hindi siya tanggap. So, imaginein mo ha. Aso nakakayak pa nun, may asawa siya. And, nung yung asawa niya, nagka-demensya, basta ang naalala lang daw niya, bago nawala ng tuluyan yung alaala ng asawa niya, sinabi daw ng asawa niya na, gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Hindi mo na kailangang magtago. Tanggap kita kung ano ka man. So imagine kung gaano katagal niya tiniis ang pagtatago para lang mag-fit sa society, para lang i-keep niya yung sarili niya sa akala ng lahat ng tao sa mundo ay normal. At pag naging bakla ka, abnormal ka. So imagine mo, nung 75 siya, doon na tuluyang nawala yung, nung 8 years old siya, doon na tuluyang nawala ng alaala yung asawa niya. Doon lang siya nakapag-out. Imagine, kung gaano katagal, 80 years old ka, nag-come out ka, tapos imagine mo kung gaano kahirap yung buhay dati maging bakla. Kaya ngayon, hanggang ngayon, kaya tayo nagpo-pride. Kasi nga, hanggang ngayon, hindi pa naman tayo tanggap. Hanggang ngayon, meron siyang katulad. Yung 8 years old na yun, may katulad siya ngayon na nabubuhay sa mundo, na takot mag-out. Kasi nga, hindi yung tingin, hindi siya normal sa paningin ng iba. Like may mga lugar or may mga bansa na oo, normal siya, tanggap na siya, pero aminin niyo hindi talaga 100%. Kasi hindi naman namin hinihingi yung pagtanggap na karapatan. Yung ang amin lang is ibigay mo yung karapatang pang-tao. Dahil tao din kami, hindi namin kailangan ng special treatment, wala naman kaming sinasaktan, wala kaming inaagrabyado. So imagine mo yung 8 years old na yun, hanggang ngayon, hindi pa rin ganun katagal ko bago siya nakapag-transition. Kasi hanggang ngayon, hindi pa naman tanggap kung anong totoo, kung paano ba dapat tinatanggap ang pagiging bakla or bisexual or lesbian. Diba? So parang nakakahabag. I mean, parang 80 years old siya. Tapos ang huli sinabi sa kanya ng asawa niya, may pamilya na siya, may mga apo na siya. Gawin mo na yung mga kapagpasaya sa'yo. Matagal ko nang tanggap kung ano ka. Alam mo yun, parang finally. So gano'n, parang gano'n lang naman yun eh. Parang gano'n lang din siya in-explain kung bakit kailangan natin ng naipasa yung karapatan, yung SOGI bill, yung para hindi na kailangan magtago ng mga tao. Kasi ako, may mga kilala na ako ngayon hindi nag-out. Kasi takot na judge, takot na bully, takot mismong yung pamilya nila yung magpapalaya sa kanila. Alam mo yun pa? Nakakapagod siyang story. Nakakapagod siyang ikwento, nakakapagod siyang i-share, nakakapagod siyang marinig, nakakairito na siya. So yun. Tsaka ang sarap ng chicken. Tapos sabi yung, ang nakakalungkot lang din, may napala akong mga interviews about dito na
may mga lugar ngayon na nagiging LGBT friendly sila kapag Pride Month. Alam mo yun, parang mag-hire sila ng mga baklang or mga lesbian na rarampa sa town nila or sa mall nila para lang masabi na oo, nakikiisa kami sa sa Pride Month. Pero pagdating naman na pag July na, wala na, as in parang ako, alam mo yun, parang nakikisali sila sa KMS celebration. Kaya minsan ang hirap din Ang hirap din talagang pagkatiwalaan. Alam mo, mahirap ipagtiwala yung kung ano yung ipinaglalaban natin. Kasi yung iba ginagamit lang din naman nila na for the clout. Parang, kasi ang daming nagpipintura ng rainbow. Ang daming sasabit ng rainbow flag kasi nga Pride Month. Tapos after, tinatanggal din naman nila. Pinipinturahan nila yung mga kalye. Tapos bilang, wala rin. Diba? Kaya nyo, importante din na alam natin kung bakit natin celebrate ang Pride Month. Ano ba talagang totoong reason bakit tayo nila-celebrate? Hindi naman siya dun sa may shows, may makita kayong artista sa mall, alam mo yun, may free show, may ganito, may free na umbrella na rainbow, tapos alam mo yun, kasama ka na celebration. Yun parang hanggang ngayon, kaya may Pride celebration kasi hanggang ngayon hindi naibibigay yung pinaglalaban ng aming community. Ng ating community kasi naman po yun nandiyan. So please, mag-research kayo kung bakit may Pride, bakit may ipinaglalaban, ano ba yung pinaglalaban, bakit ba kailangan kami nakikita, bakit kami na-invite sa mga events, bakit kailangan magsalita. Kasi nga hanggang ngayon may mga lugar pa din na hindi kami safe. Actually, sa lugar na to hindi ako safe. Pero yun, please, maging maalam tayo ha. Alamin nyo yung reason. Marami naman kayo makikita sa Google. Talk to your LGBT friends. Ano bang pinagugatan? Bakit kami lumalaban? Bakit kami may pinaglalaban? Bakit kailangan kaming nagiging visible lang bakit gano'n? Bakit magiging visible lang yung community namin kapag Pride Month? Bakit gano'n? Diba? Ba't hindi buong taon? Ba't di kami kasama sa Christmas? Sa New Year? Bakit di ba kami tao? Right? Gano'n. Gano'n lang naman siya. Sobra kasi ako nakahawa dun sa natatouch dun sa napanood ko na 8 years old na nag-out. Trans talaga siya, nagpasusa siya, nagpalagay siya ng nagtransition completely, pero 8 years old na siya. So imagine nyo ilang taon na lang yung itatagal niya sa mundo. Magsisimula pa lang talaga yung totoong buhay niya nung 8 years old na siya. Imagine nyo, gaano katagal niya tiniis. Ilang dekada, 8 dekada ka nagtago dahil sa takot na alam mo hindi ka naman tatanggapin talaga. Tapos nung fine day natanggap mo, 80 ka na, ilan na lang yung itatagal mo sa mundo, 'di ba? Parang 75 years siyang nagbuhay sa takot. 75 years siya nagpanggap. Imagine. Happy Pride. Tama yung pangalan mo, The Future is Gresh. Paano kita makikilala pa nagkita tayo sa show? Sabihin mo sa akin, ako po si The Future is Gresh. Tapos picture ko din yung ginagano.
Alam mo, ilagay niyo yung mga pangalan niyo, yung mga mukha niyo dyan sa Instagram, sa Twitter. Dahil yan din, importante yan, nakikita yung mga pangalan ninyo. Importante kayo, lahat kayo. Huwag isipin na hindi kayo visible, okay lang yun na gumamit ng ibang pangalan. Hindi eh. Tatanda kayo, dadatingin time na kailangan na ng identification, ng kailangan magpakilala kayo sa mundo. So, huwag niyo sanayin sa inyo yung tatago sa ibang. Kala mo naman ito ang pangalan ko, Precious Paula Nicole. Oo nga, Gresh. The future is Gresh ang pangalan mo. Ano lang naman yun. I mean, ako, ano lang yun ha? Advice lang. Hello. Hindi magagalit sa akin. Na-emotional lang din ako. Ayoko na mag-call out. Bahala kayo dyan. Basta ang advice ko sa inyo, ipakita niyo yung mga totoong pangalan at mga mukha ninyo sa Instagram at sa Twitter. Para kung magsakali man, magkasalubong tayo sa labas, sa simbahan, sa mall, sa palengke, sa daan. Alam mo, ma-recognize namin kayo agad. Love you all. Ayun, ako mag-iikot-ikot pa. Maghanap ako ng Sephora. At saka baka maghanap din ako ng matutulugan. Ayan, di ba? True kay. Siyempre, kailangan sa shows. Ang ko na yung Coke. Ayoko na. Long flight. Thank you. Happy Pride. Hi Ella, love you. Nasa ano ako ngayon? Nasa Doha. Going home na sa Philippines. Galing ako sa Brazil. Ano daw? Mom, should I come out with my parents once I'm older? Medyo religious sila onte, but they respect me for watching Drag Race. Alam nyo, ang pagka-come out ng choice yan. I mean, for me, choice siya and decision. Pwede mo siyang gawin ngayon, pwede mo siyang gawin sa isang araw, pwede mo siyang gawin next year, pwede mo siyang gawin sa mga susunod na taon. Pero ang importante, dapat alam mong ready ka. Dapat alam mong ready ka na hindi ka na matatakot na ipakita kung sino ka talaga. Diba? Parang kung religious man yung parents mo, yung family mo, depende pa rin yun sa'yo. Ikaw lang nakakilala sa kanila. Gusto mo ba mag-out dahil for the sake of gusto mo mag-out or gusto mo mag-out dahil hindi mo na matiis yung pagpapanggap. Alam mo yun, marami ka rin dapat i-consider sa pag-out. So, for me, alamin mo kung kailan yung best at kung saan mo siya dapat gawin at kung kailan mo siya unang sasabihin. Alam mo yun, hindi siya yung parang dahil nag-out si friend mo, nag-out si ganito, mag-out ka din, alam mo yun. Pero maganda yun na na-inspire kayo sa mga nag-out. Pero syempre, kanya-kanyang story to eh, kanya-kanyang ano natin to, kanya-kanyang buhay natin to. So, if kung ikaw ba ay ready na sa pag-out dahil gusto mo talaga siyang aminin at gusto mo na matanggapin ng family, then go. Hindi feeling, for me hindi hadlang ang religion. Hindi hadlang ang kahit ano sa totoong pagkatao mo. Huwag kang mag-iisip, huwag kang matatakot na baka hindi gusto nito, baka hindi gusto niyan. Kasi pag nag-overthink ka na, dyan na papasok yung, ay, wag na lang, kasi mas okay na lang ganito lang ako. Kasi para wag na magalit si ganito, wag nila ako ikahiyanin ganito. Pero sino ba yung maapektuhan in the long run? Ikaw din naman eh. Ikaw yung magpo-pretend, ikaw yung magtatago, ikaw yung magpapanggap lagi na sa isang pagkatao na hindi naman ikaw. Kasi gawin mo yung bagay na magpapasaya sa'yo. Always follow your heart. Wala kang dapat sundin kundi yung sarili mo lang. Alam mo yun, kasi tatanda ka, magtatrabaho ka, magkakapamilya ka, magkakaroon ka ng jowa. Huwag mong gayahin yung nangyari dun sa 80 years old na nag-out siya nung 8 years old na siya.
Nung nag-out me, my mother told me that she knew na talaga but choose not to say anything kasi may ayaw niya akong pangunahan. See? Ang mga magulang, alam nila since bata pa lang tayo. Baka mas una pa nga nilang nalaman kesa sa atin eh. Alam mo yun? So, it's a matter of timing. It's a matter of kung kaano ka ka-ready. Alam mo yun? Pero kung ako sa inyo, hintayin mo maging 100% ready kayo para alam mo yun, alam nyo na rin yung para ready kayo sa mga pwedeng mangyari. And for sure, hindi naman kasi pare-pareho yung story natin, di ba? Pwedeng yung iba pag-out, tinanggap. Yung iba pag-out, hindi tinanggap. Pero kaya nga, doon pumapasok yung sana dapat ready tayo sa kung ano man yung pwedeng maging kapalit or kung ano man yung kalalabasan nung pagka-come out niya. Thank you talaga, ma'am. Actually, tutuwa din ako sa nanay ko sa every time napapanood kita. Oh, thank you. So, ganoon lang. Alam nyo, marami rin namang dapat i-consider sa pag-out. Pero ang pinaka-importante nyon, dapat follow your heart. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Huwag mong ang tawag mo ibabase or ikakatiwala yung pagkatao mo sa iba. Dahil ikaw yan. Unique ka and hindi ka mali, hindi ka masama, hindi yan abnormal. Dahil ikaw yan. Dahil tao ka. Isipin mo lang dahil tao ka. Hindi siya dapat itinatago at kinakahiya. So yun, so sa mga nag-out na proud ako sa inyo. And dapat naging proud kayo sa mga sarili ninyo. Naiyak naman ako. Anyway, ayun, ako yung maghanap ako ng CR dahil gusto ko mag-shower and maghanap ako ng matutulugan dahil kailangan ko rin matulog para palitin ko dyan, fresh ako. Anyway, happy Pride everyone! Sa 53 viewers, mahal ko kayo. Thank you for dropping by. Sana marami pa tayong mga time na pag-uusapan na katulad nito. And please, kapag may nakita kayong Pride celebration, kahit sa mall, puntahan nyo, ipakita nyo, iparamdamin nyo yung energy, yung love, yung care, yung support, na hindi lang papalakpak tayo dahil naaaliw tayo, dahil na-inspire tayo. Pumalak pa kayo dahil kailangan namin ng ingay, dahil kailangan namin ng tulong na finally sana maibigay na yung totoong karapatan na deserve ng community namin. So please, thank you sa love and sa support. Lalo ngayong Pride Month, mas kailangan namin ng supportan ninyo, ang ingay ninyo, ang pagpalakpak ninyo, ang pagmamahal ninyo. Okay? Anyway, happy Pride everyone. Good night and I will see you very soon. Mwah!